The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "To you who hear, I say, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. To the person who strikes you on one cheek, offer the other one as well. And from the person who takes your cloak, do not withhold even your tunic. Give to everyone who asks of you, and from the one who takes what is yours, do not demand it back. To the others as you would have them do to you. For if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Even sinners do the same. If you lend money to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners and get back the same amount. But rather, love your enemies and do good to them, and lend expecting nothing back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, for He Himself is kind to the ungrateful and the wicked. Be merciful as your Father is merciful. Stop judging, and you will not be judged. Stop condemning, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and gifts will be given to you. A good measure, packed together, shaken down, and overflowing, will be poured into your lap. For the measure with which you measure will in return be measured out to you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We all know the saying, it is not enough that we do good. We must do good for the right reason. Hindi sapat na gumagawa ka ng tama, dapat tama ang dahilan. Pero sinong nakakaalam na tama ang iyong dahilan? Maliban sa Diyos. Hindi ito politika. Pero, dahil gusto ng boto, gagawa yan ng maganda. Hindi po ba, ano? Magpapakyut yan para makuha ang boto mo. Walang pinagkaiba yan sa mga lalaking nanliligaw. Para makuha ang sagot, mabait habang nanliligaw. Pero pag nagpakasal na, nagbago na. Sabi nga nung isang kaibigan ko, yung misis ay nagsumbong, sabi niya, alam mo ba, Father, nung nililigawan ako niyan, dinidate ako niyan sa Max. Ngayon kami kasal na, hindi ko na maalala kung kailan kami huling kumain sa Max. Kasi, nakuha na. Ang tunay na kabutihan ay ano? Consistent. A real good person is consistent. He has the right reason and he is consistent. Tested in time. Kasi ang malungkot na kwento sa panahon natin, pag wala ng pakinabang, wala ng relasyon. Di po ba?
Pag wala ng pakinabang, wala ng relasyon. Kahit mga magulang, pag wala ng pakinabang, wala na ang paggalang ng anak. Minsan may nagtanong, bakit ang mga anak, Father, nag-aaway tungkol sa mana? Pero walang anak na nag-aaway kung sino mag-aalaga sa kanilang matandang magulang. Di po ba, ano? Hindi lahat na nagbibigay, nagmamahal. Yung ibang nagbibigay, nagtataboy. Halimbawa, darating ang kapatid mo, darating ang magulang mo, mangungutang yan, manghihingi yan. Ano sasabihin ng iba? Bigyan mo na para umalis. Di po ba? Hindi ka nagbigay dahil ikaw ay mabuti. Ayaw mo lang ikaw ay inaabala. Ang kabutihan, unang-una, ay merong tamang intensyon. Ikalawa, consistent. Consistent. Ano pa? Hindi sapat na ikaw ay gumagawa ng tama pero hindi mo iniiwasan ang mali. Maraming tao gumagawa ng tama at mabuti, pero pinagpapatuloy ang kasalanan. Anong sabi ng lalaki sa kanyang misis? Meron ba akong pagkukulang? Hindi ko ba nabibigay ang sustento? Hindi ko ba nabibigay ang kailangan mo? Binibigay mo. O anong nirereklamo mo? Bakit hindi mo na lang ako hayaan sa aking mga babae? Merong ganun. Mabuting ama, mabuting asawa, pero nambababae. Kung ikaw ay mabuti, ginagawa mo ang tama, iniiwasan mo ang mali. Ikalawa, hindi rin sapat na wala kang ginagawang mali, pero wala ka namang ginagawang mabuti. Wala naman akong ginagawang mali ah. Ano ginawa mong mabuti? Wala din. Wala ka rin pakinabang, di po ba? Ano? Hindi sapat. Tama ang dahilan, consistent, hindi ka lang gumagawa ng mabuti, iniiwasan mo ang mali, hindi ka lang umiiwas sa mali, ginagawa mo ang mabuti. Anong meron? Ang sabi sa mga pagbasa, ikaw ay pagpapalain, you will be blessed, or you will be punished. You will be blessed, or you will be punished. My dear friends, anong meron sa unang pagbasa? Mahalaga na meron kang pagtitimpi. Kasi may mga taong hindi lang nabibigyan ng pagkakataon para gumanti. Pero pag nakaganti, mas malala kung gumanti. Anong meron sa unang pagbasa? David was meek. He was able to control his strength. He has the opportunity to strike Saul. And yet, because of the goodness of his heart, he did not do it. Yung iba sa atin, kung makaganti, sobra. Di po ba ano? Sabi nung isang nangungumpisal, nirereklamo niya ang kanyang asawang may kabit. At sabi niya, ay di mangangabit na rin ako, Father. Para parehas kami. Kaya sabi ko sa kanya, ano pinagkaiba ninyo? Para maramdaman niya yung sakit na pinapadama niya sa akin. Malay mo kung mararamdaman niya, hindi po ba? Ano? Malay mo. Mayroon siya ngayon dahilan para ipagpatuloy ang kanyang masamang gawa kasi ginagawa mo ang kanyang ginagawa. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, ano ang batayan ng kabutihan sa ikalawang pagbasa? Hindi yung papuri ng tao,
kundi kung ano ang papuri ng Diyos. Ano ba talaga sasabihin sa iyo ng Diyos? Sabi nga ni St. John of the Cross, pag tumayo ka sa harapan ng Diyos, alam mo kung talagang ikaw ay mabuti. Sapagkat napakadaling maging mabuti sa mata ng ibang tao. Palagi ko po itong sinasabi, tabi po. Pag kayo'y mabuti sa ibang tao at hindi kayo mabuti sa sarili niyong pamilya, hindi talaga kayo mabuti. Hello? Maganda pong pakinggan yun. Kung kayo'y mabuti sa ibang tao, yung iba sa atin galante sa ibang tao, pero kuripot sa sariling pamilya. Kapi tayo, kapi mo. Walang ikaw. Nagpapakapi. Pero pag humingi ang nanay mo ng panggamot, ano sasabihin mo? Hingi naman kayo ng hingi. Diba? Mga minamahal na mga kapatid, ano pang isang problema? Yung ikaw ay galit, hinihimok mo ang sarili mong anak, kapatid, na magalit din sa taong iyong kinagagalitan. May mga taong ganun, na pag tinanong mo yung mga anak, bakit kayo galit sa kanila? Basta sabi ni mama, masama sila. Kawawa naman. Pag inungkat mo ang problema, hindi ka lang pala pinautang. Di ba? Ang tumatagal na relasyon ngayon, ano? Utang. Utang. Yan na lang ang tumatagal ngayon. Kasi hindi mo alam kung kailan ka babayaran. Hindi po ba? No? At madalas ko yung sinasabi sa mga nagrereklamo sa mga kapatid na nangungutang. Ha? Father, nakakasawa na. Utang ng utang, di naman nagbabayad. Pangako ng pangako. Nagpatong-patong ng utang. Anong gagawin ko, Father? Anong palagi kong sagot? Huwag mong pauutangin. Oo, gamitin yung pangalan ko. Sabi ni Father, di ka na daw pauutangin. Oo. Sino yan? Yung pari sa Greenbelt? Oo. Hanapin mo yung video ko. Hanapin mo ito. Ha? Titignan ko yung camera. Yung nangungutang na hindi nagbabayad, huwag nyo lang pautangin. Kawawa naman, Father. Yun nga. Kaya wag mo na pautangin. Pag lumapit sa'yo, bigyan mo na lang. Kasi pag pinautang mo, aasa ka ng bayad. Pag binigyan mo, ay di wala kang aasahan. Di po ba? No? Di payapa ang kalooban mo, pero papipiliin kita. Anong gusto mo? Ikaw ang nangungutang o ikaw ang nagpapautang? Sumagot ka. Ha? Sino? Anong gusto mo? Ikaw ang nagpapautang o nangungutang? Oh, at least maliwanag sa inyo. Mas mapalad ang nagpapautang kaysa nangungutang. Ha? Ihanda nyo ang kalooban nyo. Mamaya may mangungutang. Bakit? Madali lang sabihin yan. Madali lang yang sabihin. Madali lang ang maging mabuti. Pero ang hirap pag nasubukan. Ang hirap. Lalong-lalo na pag ikaw ay nasaktan. Kaya anong mahalaga? Kung gusto mo maging mabuti, kailangan ikaw ay marunong magdasal. Walang magiging mabuti sa atin kung hindi tayo marunong magdasal. Walang magiging mabuti sa atin kung wala tayong relasyon sa Diyos. Inuulit ko, because to be good is not just a mere discipline, but a grace from God. Huwag niyong kakalimutan yan. Ang pagiging mabuti ay hindi lang isang pagkatao, kundi isang biyaya. Kaya nga ang sabi ng Diyos, be merciful
as your heavenly Father is merciful. Ano ba ibig sabihin ng merciful? Maging mahabagin. Hindi lang mauwain. Ano ibig sabihin ng habag? Ang habag, to be mercy, to enjoy the mercy of God, is to be spared from the punishment of God. To be spared from the punishment of God. Kung ayaw mong ikaw ay parusahan, maging mahabagin ka. At ang pagiging mahabagin ay nagmumula sa Diyos at hindi sa sinumang tao sa mundong ito. Amen. Inaamin ko po ang Ebanghelyo ngayon, ang isa sa pinakamahirap na Ebanghelyo. Ang pagiging mabait, makatao yon. Pero yung pagiging mabuti, makadiyos yun. Kung hindi ka magdadasal, hindi mo yon magagawa. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We have celebrated the Eucharist. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.